Diba? It's a prank. Ang kapal, guys. Ang kapal. Oh my God. Yung favorite natin, meron sila yung brulee. Hihira-hira din yung kanilang kanilang plancha. Ayan, tignan nyo. Sundan nyo lang po ito. At tignan nyo naman, from February 4 to February 11. Hello guys! I'm back again with another video. So another series, another travel destination to visit. At ngayon po, pupunta po tayo sa Sapporo, Japan. And later, ikikwento ko sa inyo kung bakit meron tayong planong ganito. At now, let's go! Magpunta na tayo, mag-check-in na tayo. Okay, so we're currently here sa NAIA Terminal 3. Bali, airline natin guys is AirAsia. And ayan, let's go na. Medyo madaming tao ngayon. And time check, it's already 4:53. And ang flight natin is 8 AM. Wala pala i-share sa inyo na nakapagbayad na ako ng Philippine Travel Tax online. So kung first time viewer po kayo, kailangan niyo po magbayad ng 1,620 pesos kung economy yung inyong sasakyan. I mean kung economy class kayo. And kapag ka naman business class or first class, ilalagay ko dito yung mismong price. So dito tayo since AirAsia. Bago na po ang AirAsia ang check-in counter. Dati dun sa pinakadulo, ngayon andito na sa gitna. Okay, so andito na ngayon tayo sa boarding gate. But hindi natin ito pinaka-boarding gate. Naghanap ako na medyo tahimik. Ayan, as you can see, walang katao-tao. At ngayon gusto kong i-share sa inyo yung karanasan natin doon sa immigration. Yung immigration line, napakahaba. Like literally, ang haba talaga. So ang nangyari, yung mga ibang immigration officer na naglalakad-lakad, pinapila kami kung saan-saan. May mga pumila sa foreign passports, merong pumila sa OFW, merong pumila doon sa pinakadulo. Though ako, pinapila nila ako sa OFW na linya, and yung mga kasabayan ko, ayun, pumila kami doon. And nung nandun na tayo, ayun na, nasa pinaka-immigration officer na. Alam nyo ba guys, walang tinanong ang immigration officer. Like wala talagang tanong. Ako pa nagtanong sa kanya. Alam, kasi ano po, gusto ko lang i-share sa inyo na meron po akong problema ngayon sa passport. Like, mapupunom na yung passport natin. So, ang nangyayari, paano kapag napuno siya? Baka mamaya, hindi ko na magagamit, ganyan. Tapos matagal pa yung kapalit, ganyan. Baka umabot ng 1 month, ganun. Medyo may sunod-sunod talaga tayong biyahe at mga nakabook na nga. Diba? Kilala nyo naman ako, guys. Book na tayo na ganyan. So, ang iniisip ko, paano yung mga visa, ganyan. Pero ang sinabi naman sa akin ng immigration officer is, dalhin lang daw lagi yung old passport. Tapos, applicable pa din naman daw yun. Kasi syempre, di ba, meron tayong 5-year multiple entry visa sa Japan. Tapos, ano pa ba yung mga visa natin nandun? Yung Shenzhen, ala naman, may expire na yun. Oh, yun lang naman. Pero yun lang iniintindi ko talaga. And aside from that, is yung pag-wait sa mga susunod na ano. Okay, so back to the topic. Napunta na naman tayo sa passport ng usapan. So, wala pong hinanap sa atin. Yun lang talaga. And ako pa nga nagtanong, di ba? So, ngayon, hintayin na natin yung pugs na i-message tayo kasi fully book po. Opo. Like if ever po kayo, kung lagi kayo nagbabiyahe, mararamdaman nyo na laging fully book sa pugs. Okay guys, we're here na ngayon sa Japan at nakalagpas na po tayo sa immigration and security check dito sa Kansai International Airport. And alam nyo ba, first time po ma-check ang maleta natin, opo. So, chinek yung maleta natin and I think random checking yun. And ang nangyari, binuksan nila yung maleta ko. Tapos alam nyo kung ano tinanong sa akin? Kung meron daw ba akong dalang ginto. So, akala nila may dala akong ginto. Tapos, meron din tinanong sa akin kung may dala daw ba akong baril. So, yun lang naman yung tanong sa akin. Pero, I think random checking lang naman yun. And hindi ko alam. Let me know sa comment section kung na-experience nyo din yun na super random. Kasi, sa buong Japan travel history po natin, ay ngayon lang po nangyari yun. And, yun. And also, gusto ko nga palang i-share sa inyo na kapag ka pupunta kayo dito sa Japan, aside from kailangan nyo ng Japan visa, kailangan nyo ng Japan visa kung first time kayo nanonood. And, ako, nag-apply ako sa friendship travel and tour sa Dusit Tani, Makati. Panoorin nyo lang yung vlog na ginawa ko na matagal na. Yan. And also, kapag kayo ay pupunta dito, make sure guys na mag-sign kayo sa Visit Japan website. So ilalagay ko dito yung URL or yung website dahil kung wala po kayo niyan ay magsusulat pa kayo dito sa disembarkation card for foreigners and magko-cost pa yun ng a lot of time. Pero kapag meron kayong QR code na galing dyan sa website na sinasabi ko sa inyo is mabilis na lang. Papakita nyo yan sa immigration, point. Tapos papakita nyo yan sa customs, point. Tapos after nun, wala na. Okay? Iisa lang na QR code yan. Parang all-in na yan na QR code para po yung counterpart sa atin sa Pilipinas ng e-travel. Okay, so ang tanong, Ivan, bakit andyan ka sa Kansai International Airport? Akala ko ba pupunta ka ng Sapporo? So guys, ako po, ang flight ko, Manila to Osaka, Osaka to Manila. Pero ang domestic flight ko dito is from Kansai International Airport to New Chitose Airport. And airline natin is ANA or ANA. And yung pauwi naman natin is Peach. Okay, magkaiba siya.
And yun kasi pinakamura so far na nakita ko dahil peak po ang ating pagpunta. Opo, Snow Festival po ito. Kasi buong Snow Festival nandun po tayo sa Sapporo kaya mahal. And ilalagay ko na lang yung price dito sa screen ng total fare, okay? And ito naman yung fare naman kapag ka yung kicks going to New Chitose, at ito naman yung fare kapag ka naman nabubulol ako, New Chitose going back dito sa Kansai International Airport, okay? So far, yan po talaga pinakamura ko nakita. And kung tatanungin nyo, Ivan, bakit hindi ka na lang nag-direct flight? Meron na sa Cebu Pacific, di ba? Opo, meron po sa Cebu Pacific. And kasi medyo magulo pa yung mga schedule natin noong nakaraan, kaya hindi tayo nag-book dyan sa Cebu Pacific. Pero, nung nag-check ako that time, parang 23,000 yung sa Cebu Pacific. So, medyo pricey din, pero pricey din naman yung sa atin ngayon. So, yun. Gusto ko lang i-share sa inyo if ever, kung gusto nyo po ng direct flight, and if ever din, kung merong promo si Cebu Pacific, pwede kayo mag-book sa kanila. Hindi ko lang alam kung magpipiso fare sila kasi never pa ako nakarinig ng piso fare sa Sapporo flights nila. And baka sa summer, yun. Hindi ko alam. Correct me if I'm wrong. Kung tingin nyo mali ako. At bago ko pa makalimutan, dito sa area na to, sa arrivals area, meron kayong makikita dito na bilihan ng SIM card, meron din ditong locker, pero tayo po, ang ating pong binili ay eSIM sa Klook. Opo. So, yung presyo ilalagay ko dito sa screen, and also, yung mismong link ilalagay ko din dito sa screen, at if ever kung magbubook kayo, feel free to use my code PaulIvanClook para magkaroon ng extra 5% discount. Yun po, umakyat na tayo dito sa second floor kasi dito ang domestic departures. Dito makikita yung domestic departures, tapos meron dyang ANA, meron dyang JAL, SFJ, JTA. First time ko narinig yung dalawa na yun, and Jetstar. Also guys, gusto ko lang din i-share sa inyo yung unang punta natin sa Sapporo kasi second time na natin to. So panoorin yung entire playlist. Ito ilalagay ko dito yung Tokyo and Sapporo playlist natin nung pumunta tayong unang beses sa Sapporo. And yung airline ko noon ay Jetstar. Mura ko nakuha yung round trip ko nun, parang around 14,000 or 11,000 lang. I forgot na, pero yun, Jetstar yung ating airline noon. And aside from Jetstar, ang budget airline po going there is Peach, tapos Jetstar. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Yung atin medyo mahal lang kasi yung oras, sa oras nagkakatalo eh. Gusto ko kasi oras ng ANA. And yung pauwi naman, gusto ko yung oras ng Peach. Meron dito mga restaurants, if ever gusto nyo kumain. Alam nyo, so far, ngayon pa lang tayo hindi nag-withdraw. Kasi usually kapag nagbabiyahe tayo, lagi tayo nag-withdraw agad. Kasi meron po tayo natirang yen. Opo. Doon na lang ako sa Sapporo mag-withdraw sa airport doon. Ay guys, nag-aalmusal. So, umorder tayo dito sa Sukiya. So, for here tayo. Ayan, merong gyudon salad bowl. Merong pork curry. Ano ba yung atin? Ito ko gyudon. Mga bowl na ganito. So, ganito pala here. So, ito tayo na lang. Okonomiyaki style gyudon. Tapos, may suki set something, no? Medium, extra, extra. So, ano lang naman. Sige, large na tayo. Large lang muna kasi hindi pa tayo kumakain. Order na tayo. Meron naman sila pa-water dito. Kaya gusto ko yung ganito eh. May pa-water. Ito po ang ating food. 1,080 yen. And alam nyo, dito nagtanong ako kung merong spoon. Hindi pala sila nagsaserve dito ng spoon. I mean, puro chopstick lang. Kaya ito, pahirapan to. Hindi pa naman ako magaling mag-chopstick kapag rice. Itadakimasu! Hirap. May egg nga pala. Lalagay nga pala to. Hindi ko nalagay. Ito na tayo sa area ng Ana. Ganda guys. First time ko dito sa domestic departures ng Kicks. Check in. Yeah. Grabe, sakto guys. 20 kilos yung maleta natin. Sakto. Guys, share ko nga pala sa inyo yung flight ko dito sa papuntang Sapporo, binook ko siya sa Agoda. So, ewan ko, bakit meron mga times na mas mura sa Agoda kaysa sa mismong website? Let's go na! Pumasok na tayo doon sa boarding gate! Okay, so nakapag-check-in na po tayo at nakadaan na tayo sa security check, and so far wala namang naging problema. Gusto ko lang share sa inyo na smooth po ang domestic ganap dito sa Japan. Grabe yun, napakalinis dito sa Osaka na departures ng domestic. Walang katao-tao. O nga pala, gusto kong gamitin tong opportunity na to para batiin po si Ate Oday. Opo. So si Ate Oday, mother siya ni Trisha Basco. Kung saan guys, yun yung nakatabi natin sa Osaka. Tapos after naging mutuals na kami sa Instagram, then lagi na kami nag-uusap. So yun, happy birthday po sa inyo. Balita ko po, lagi niyo po akong pinanunood. Opo. Sana pa mabudol po kayo. Kahit mag Central Asia naman kayo, puro po kayo Japan. Opo. Ay, joke. Kabait guys no, ni Trisha. Yung nakatabi natin nung kumain tayo sa giant pork cutlet na kinain natin na pinilahan natin sa Osaka. Tapos after nun, ayun, lagi na kami nag-uusap, nagkakamustahan, ganun. Okay guys, so also gusto ko lang i-share sa inyo, napakaaga po natin dito. Kasi ang pinili ko kasi na flight, yung merong pagitan na medyo malaki
malaki yung pag-arrive natin dito at yung pag-alis natin papuntang Sapporo kasi baka mamaya ma-delay yung AirAsia, ganyan. Tapos maiwan tayo. Also guys, gusto ko lang i-share sa inyo kung bakit tayo biglang napunta dito sa Sapporo. Kasi di ba sinabi ko sa inyo, dati, sabi ko ganun, ayoko na muna magpunta ng Japan muna, ganyan, unless work trip, unless parang may kasamang friends. Kaya po tayo nandito ngayon sa Sapporo, Japan kasi kasama po natin ang mga friends natin. Yes! And actually, wala sila dito sa Osaka. Lahat sila nasa Tokyo. And ang nangyari ay hiwa-hiwalay kami ng flights, which is yun yung natutuwa ako kasi talagang iba-iba kami ng schedule. So share ko lang sa inyong makakasama po natin ngayon yung mga kaibigan nating travel content creators, which is yung Team Travel. So ito, ilalagay ko dito yung picture namin. And hiwa-hiwalay talaga kami ng flight. Merong galing Siargao, merong galing Nagoya, may galing Fukuoka ata, tapos may galing Pilipinas, tapos yung kasama nating isa si Maki galing pa ng Europe, tas tayo galing pa tayo ng Central Asia. So guys, hiwa-hiwalay talaga kami, natutuwa ako, pero magsasama-sama kami doon mismo sa Sapporo, ganyan. And kaya sila nasa Tokyo kasi gusto nila ng Tokyo, pero kaya ako nandito guys sa Osaka dahil gusto ko pong magpunta sa labas ng Osaka, which is yung Wakayama area, kasi hindi pa tayo din na napupunta. Kaya sabi ko, okay, gusto ko explore yung Wakayama area, but hindi natin yung gagawin ngayon. Gagawin natin yun pagbalik natin dito sa Osaka. So bandang dulong part yun ng mismong series na to, para meron naman lang tayong ma-vlog guys na kakaiba, diba? Gusto ko din talagang mapuntahan yun. And curious ako sa mga places na outside Osaka, outside Fukuoka, outside Tokyo, outside Sapporo, yung mga kakaiba naman na underrated. Tapos, isa din guys, diba? Nung nandun ako sa Central Asia, di ba sabi ko nga sa inyo, hindi naman talaga part yung Kyrgyzstan sa trip natin. Tapos na naging part yung Kyrgyzstan sa trip natin, sinabi ko ganyan, 4 na countries na yung pinuntahan natin sa Central Asia, parang gusto ko nang puntahan yung Afghanistan kasi malapit na yon. And mabilis kumuha ng doon kapag parang may tour na din, ganyan, or Turkmenistan din. Yung Turkmenistan, siya para siyang North Korea guys ng Central Asia. So parang makakapunta ka lang doon kapag meron kang tinap na accredited na travel agency, which is parang ganun na ang gusto kong gawin. Kaya lang hindi po tayo pwedeng hindi magpunta din dito dahil ako po yung nag-aya nito sa kanila. Yes, opo, ako po yung nag-aya nito sa kanila. Kasi yung mga kaibigan ko na yun, syempre mga travelers din yun. So, sinabi ko ganyan, gusto niyo ba mag-Sapporo? Aba guys, umuo lahat. Gusto nila mag-Sapporo din. So, nung okay, go. Tapos syempre, dapat nandito din tayo, diba? Tayo, FOMO. FOMO is fear of missing out. Yung parang gusto mo kung makikiparticipate ka sa lahat, ganyan. Though hindi ako makakasali sa kanila kasi mga guys, yung mga kaibigan ko na yun, ito lalagay kay picture dito. Mga mga extreme activities ang mga gusto. So, doon lang tayo sa cute-cute. Buti na lang kasama ko si Cols. Si Cols, guys, medyo matakotin din yun eh. Hindi ko lang alam, pero feeling ko sa Tokyo nag-Fuji-Q sila. And tayo, hindi po tayo mag-Fuji-Q. Alam niyo yan, never nating itatry Fuji-Q. Never. Pwedeng pumunta tayo doon, pero hindi tayo magra-ride doon. Diba? Yun yung may roller coaster na ang mga dyan, addict dyan, si Jax, tapos si Archie, tapos sila Chuck and Joe, yun. Tapos, one thing na na-excite ako, isasakay tayo for the first time sa Ana. O, diba? So, yun. Gusto ko lang magkwento sa inyo. Kasi baka sabihin nyo, di ba sinasabi ko nga sa inyo sa mga previous vlogs, sabi ko ganyan, pagbabalik ako ng Japan, gusto ko mga underrated muna na lugar, ganyan. Which is yung Wakayama, gagawin natin yun. And aside from that, sabi ko after few months, pero guys, after Fukuoka natin, tapos after nung in-invite tayo ng USJ True Clock, ito na ulit tayo. Ang bilis. Pero natutuwa ako kasi kami dito more than 1 week, I think. Pero yung mga kaibigan ko, 2 weeks na nandito kasi matagal na silang nasa Tokyo Parang 3 days na ata sila nasa Tokyo. Okay guys, we're finally here. First time natin sa ANA. Though domestic lang siya, pero it's okay. Actually, mabait yung staff dun sa mismong check-in counter. Tinanong ako kung ano daw gusto ko, kung window or aisle. Pero ngayon, gusto ko muna ng window. Usually, aisle ang pinipili natin, di ba? Ala lang, para something new. Ay, tignan nyo, may nakalagay Wi-Fi service. Gumagana kaya yan? Meron silang binigay na earphone. Oh, so ito itsura ng parang premium economy. Okay, so ito po yung itsura. Meron ditong screen, kaya lang nagsasalita yung staff. And kung gusto niyo ng ilaw, kung ayaw niyo magpa-istorbo, I think, kasi first time ko makakita ng ganyan sign, kung magtatawag kayo ng FA, pampalakas ng volume, pampahina, Ganito iting information. Ito ba natatanggal? Ay, natatanggal. Parang sa iba din. Okay. Controller. Alam niyo, to be honest, ang hindi ko po sure dito kung may pagkain. Though, hindi naman ako nagugutom. Gusto ko lang malaman kasi yung service nila kung may pagkain silang kasama. And kasi full service nga to, diba? Na airline. Hindi ko lang alam kapag ka domestic. Usually kasi, diba, yung mga ibang domestic kapag ka parang small snack lang, ganyan. Ito, I don't know. And ano lang naman 1 hour lang ata yung biyahe. Or
1.5. Bye-bye, Kansai International Airport. See you after few days. Grabe, tingnan nyo, solo natin yung buong row. Nakakatuwa. At New Chitose Airport. Please remain seated with your seatbelt securely fastened until the captain turns off the seatbelt sign. Take care when opening the overhead compartment. Okay, touchdown Sapporo, Japan! Napahuli po ako, opo. Hindi naman na to kailangan dumaan pa sa immigration, ganyan, kaya okay lang. And grabe, napakahaba. Napakahaba na biyahe natin for today's video. Isipin nyo guys, bumabiyahe tayo kanina pang alas 7 ng umaga. Anong oras na ngayon? Okay, so we're here na sa kuhanan ng baggage. This is our baggage belt area. So ko yung hindi pa tayo lumalabas ng mismong airport, pero ramdam na ramdam ko na yung lamig dito sa loob. Okay guys, so nakalabas na tayo sa mismong arrivals hall area. At ngayon, bumaba na tayo papunta sa train. Then kasi dun sa train, haba-haba pa ang magiging proseso going dun sa mismong Hamilton, Sapporo kasi malayo po. Ayan, tignan nyo. Sundan nyo lang po ito. Meron nakalagay JR train. Diyan tayo sasakay. Bali, ang gagawin natin, lalamanan na lang natin yung ICOCA card natin. Kasi yung ICOCA, applicable naman dito. I mean, pwedeng gamitin. Kaya hindi na tayo mahihirapan. Bali guys, ang ipanglalaman ko doon yung mga natira nating yen. Kasi medyo madami-dami pa po. So dito titignan niyo yung train departures, yung mga oras, ayan. And merong iba't ibang line. Merong red line which is special rapid airport. Tapos may rapid airport. Tapos may semi-rapid airport. Ayan. Since ngayon, ang red line na lang available. So dito tayo sasakay sa New Chitose. Meron siyang stop sa Minami, Chitose. Meron din siyang stop sa Shin Sapporo. So dun tayo sa Shin Sapporo, bababa. And if ever naman kung sa Sapporo kayong area, meron din dun sa Sapporo na stop. Meron din hanggang Otaru. O diba? Ever po, kung gusto nyo po bumili dito ng mga JR Pass, gusto nyo bumili dito ng IC card, mag-cash in, ganyan, o mag-charge, pwede dito yan. So, dito ipinasok ko lang dito yung ICOCA card ko. Dito sa side na to, pinasok ko dyan. Then, pinalitan ko tong English. Then, after po nyan, kapag naging English na yan, tapos andito na yung card nyo, pwede nyo na ipasok dito yung bill nyo. So, nagpasok ako ng, as far as I know, nakalimutan ko na agad kung 5,000 ata or 6,000 yen. Kaya ang gagawin nyo guys, iisa-isahin yung ipasok ha. Then, i-click nyo kung magkano amount yung gusto nyo. Tara na. At gabi na din. Okay guys, we're now here sa Shin Sapporo Station. And ngayon, para aware kayo, gusto ko i-share sa inyo kung ano yung mga sinakyan, kung ilang stops, ganyan. Dito sa screen from there sa mismong New Chitose Airport. And now, lilipat na tayo ng isang panibagong train line going dun sa mismong hotel area natin. And again, itatap lang natin yung ICOCA card natin here. Sundin lang natin tong sign na to, papunta sa Subway Tozai Line. Yan naman, naglagay na naman tayo ng ating favorite bonnet, tapos dito sa leeg, para hindi gaanong malamig. Yan bango dito guys, amoy Yoshinoya, ganon. Tignan nyo naman, nagsasara na yung mga mall. Paano pa tayo makakapaglibot? Tignan nyo naman yung elevator nila. Saktong-sakto lang dito sa medium size nating maleta. Grabe, iba yung lamig dito. Hindi tulad ng lamig na naranasan natin sa Switzerland. And hindi din tulad sa lamig na naranasan naman natin sa Kazakhstan, Tajikistan, ganyang mga stan. Yan, dito na ngayon tayo sa Shin Sapporo Station. So, T19 siya. And meron doon po tayong sasakyan papunta doon sa Nishi Juhat Chome Station. So, 12 stops yun. Ang dami. Grabe, tao guys. I mean, may tao pero hindi siya puno. Okay guys, so we're here na po. And from there, sa Shin Sapporo Station, sumakay tayo ng Tozai Line. Then dito tayo nagpababa sa Nishi Juhat Chome Station. Okay? So ilalagay ko na lang dito sa screen kung ilang stop siya kasi nakalimutan ko. And also, from there naman sa New Chitose Airport, going here, ang total price po na babayaran nyo is 2,050 yen. Okay? So dapat mayroong at least ganoong laman ng inyong ICOCA card, Suica card, or kung ano mga IC card. Hangin! Ang lamig-lamig level guys talaga. Sa mga napuntahan natin, even yung unang punta natin sa Sapporo, mas malamig ngayon. O hanapin natin yung exit 4, doon tayo lalabas dahil doon may lift. Okay? Para hindi na natin buhatin. Ay wait! Nanyo, Sapporo Snow Festival, nakakatuwa. At tignan nyo naman, from February 4 to February 11. And guess what? Maaabutan po natin dahil ngayon, February 2 pa lang. Guys, guess what? Napakanipis lang ng yelo. Tignan nyo. Ayan o! Diba? It's a prank! Ang kapal, guys! Ang kapal! Ito ding neighborhood natin dito, no? Talagang medyo tahimik, no? Or baka dahil ano din kasi, guys, 10:43 na din kasi. Tara na, maglakad na tayo para maabutan pa tayo dito. I say Sapporo, you say Japan! Sapporo! Tapos bigla may sumagot, no? Eh, din natakot ako. Hey guys, so I think mag 7-Eleven na muna tayo. Kumain na tayo ng ating dinner before we go dun sa hotel. Para mamaya hindi na tayo aalis. At hindi na tayo lalabas kasi alas 12 na mamaya. So, chinek ko sa Google Maps. Ito yung pinakamalapit, guys. 7-Eleven, tas may Lawson. Walang Family Mart na malapit. Kaya dito na tayo. Okay, so kain po tayo ng ganito. I'm back again! Tayo sa ganitong klaseng food. Oh my God, yung favorite natin, meron sila yung brulee. Ay,
Sige, bumili tayo ng isa. Tapos, since nandito na rin tayo ngayon sa 7-Eleven, mag-withdraw na rin tayo kasi may ATM po dito. Para all-in-one na to. Okay, so bumili tayo nitong pork curry. Ayan. Ano siya? Asa yung presyo? Ayun, 498 yen. Plus, bumili tayo nitong salad chicken bar with basil and olives, 148 yen. Plus, bumili na tayo nitong 2 liters na natural mineral water. Kasi naisip ko, guys, mamaya kapag lalabas pa tayo, abutin na tayo ng alauna na madaling araw, ganyan. Might as well, ngayon na tayo bumili, then doon na natin kainin sa ating hotel room. And wala din kasi ditong place para kumain tulad ng mga ibang branches. So, ito yung pinakasikat dito onigiri. If ever, kung hindi nyo alam kung magkano po isa niyan, 128. Itong row na to, 128. Tapos ito naman, 150. Yen ha? Lapit na tayo. Kaya lang, yung mga dadaanan natin talagang yelo-yeluhan. Ito na kayo hotel natin. Ang ganda if ever. Hala, oh my God, ito nga yung Hotel Hamilton. Okay, finally, dito na ngayon tayo sa Hotel Hamilton. And ito yung itsura ng lobby. I mean, ang front desk. And kapag iikot tayo na ganyan, makikita niya mayroon pa sila ditong pinaprovide na libreng painit ng mga pagkain. Tapos kung gusto niyo ng water, ayan. Ay, merong green tea, may coffee, may black tea. Uy, may apple water, ang galing. Tapos dito po, makikita niyo dito merong mga, kung gusto niyo ng towel, toothbrush, razor, suklay. Ayan. Hihiramin niyo din yung kanilang kanilang plancha. Alam niyo, i-share ko lang sa inyo. Ang mura kong nakuha tong hotel na to. Like, literally, lalo na snow festival ngayon. Ang mura niya for its price. Okay guys, tara na sa 5th floor. Doon tayo na-assign. So, hanggang 8th floor pala siya. And may vending machine sa 4th floor. May coin laundry sa 6th floor. May vending machine sa 7th floor. And may restaurant sa 2nd floor. Ang gagawin ko guys, itutour ko na kayo dito sa video pa lang na to. Para makita nyo na agad. Ito itsura ng hallway. Okay, so let's do a quick room tour. And gusto ko nga palang share sa inyo na ito po ay single room dito sa Hamilton Hotel Sapporo. At nakuha ko siya sa price na 4,400 pesos per night. So 2 nights lang tayo magstay dito. And alam nyo ako personally, since second time ko na dito, kapag ka talaga pa-peak winter season or snow festival season dito sa Sapporo, mahal talaga. But ito, mura na siya ha. Knowing na hindi siya ganoon kasikip and hindi din siya capsule hotel or hostel, ganyan. Kumbaga, may privacy pa din kayo. Meron kayong solo na toilet, meron kayong solo space, ganyan. And okay siya. Makakilos kayo na mabuti. Ito pong lugar din na to, yung area na to, malapit lang din siya sa Odori Park or Sapporo TV Tower area. So dito, meron ditong luggage rack. And dito naman sa side na to, makikita nyo, meron sabitan ng kunyari coat nyo. Ayan, very useful siya ngayon at winter. Meron din ditong full-length mirror na kung saan favorite ko po ito. And dito naman sa side na to ay, ayan, super simple lang na toilet. And yung toilet niya, medyo old vibe, no? Medyo old vibe siya. And ganyan din naman yung mga toilet sa ibang hotel. Plus, ito na agad, yung area. And, ang gusto ko dito guys, malaki yung space. Alam nyo, kahit yung space na ganyan, super precious niyan sa akin. Kasi, ilalagay natin yung maleta natin pagka bubuksan natin. And, super okay yan. And, ito naman sa side na to, may refrigerator dyan. Tapos, dito po, meron dito electric kettle, may blower, then meron dyan TV. Though, hindi naman natin magagamit yan. And, ito yung pinaka-bed. So, good for one person lang talaga yan. And, meron silang provided na pantulog. Plus, dito sa side na to yung working table. And meron diyang pa telephone, tapos controller ng ilaw. Ayan, kung gusto nyo maliwanag o madilim. May pa lamp, tapos may pa extension cord, which is gusto ko yung mga ganitong pagganap nila. Tapos may air purifier. Ako guys, kilala nyo ako, naiinitan po akong tao kapag ganito. Kahit winter na yan, gusto ko malamig pa din. So ito, tinry ko tong aircon nila. So yan po yung heater ha. Heater yan, aircon din. Depende kung kailan kayo pupunta. Chinek ko yung settings. Hindi siya napapalitan ng yung talagang aircon, yung malamig yung lalabas. Kasi sa ibang mga hotels po pwede, pero dito bawal. Kaya finigure out ko, okay. Sinabi ko ganyan, paano ba to? Mabubuksan ba to? And, no, chinek ko, ayan, nabubuksan siya para pumasok yung malamig na hangin dito sa atin. Tignan nyo, edi humahangin, pumapasok yung lamig sa labas. Kaya kung ang ating temperature po dito sa Japan is -5, yung -5 ba pasok sa atin? Tignan nyo naman kung gaano katahimik guys sa labas nitong neighborhood ng hotel natin, oh. Wala man lang ako nakikita naglalakad. Pero ano lang to, malapit lang to sa city center, don't get me wrong. Ito pa nga pala, yung energy saving electric system nila. So hindi tulad sa iba na parang yung keycard ilalagay. So dito susi po. Kaya hindi niyo pwedeng iwan yung room nyo na nakabukas sa aircon, something ganyan, kasi susi ang kailangan. Ayan, nararamdaman ko na yung lamig. Grabe, parang winter na din dito sa loob. Alam nyo ba guys, share ko lang sa inyo yung ginagawa ko kapag solo ako nagta-travel. Nilalagyan ko to ng tawag doon?
ng tissue, yung mismong tinginan ng tao sa labas. Wala lang, parang nakakapraning kasi na factor kapag mag-isa ka tapos yung matutulog kayo. Parang baka mamaya may tumitingin, gano'n, natatakot lang ako sa part na yan. Okay guys, so ito yung sinasabi ko sa inyo, like yung maleta nyo, pwede nyo ditong ilagay, and kapag kunyari, bubuksan nyo, ganyan, hindi na kayo mahihirapan. Kasi sa mga ibang hotel room po, masikip talaga. Like, if ever kapag first time nyo po dito sa Japan, kung first timer lang naman kayo, gusto ko lang sabihin na yung iba parang space lang, ganyan, pero dito, maluwag. And kapag kunyari, bubuksan yung maleta nyo, lumod tayo. Ayan, so kumbaga, ayan, maihihiga nyo dito, tapos mabubuksan nyo. And share ko nga lang pala sa inyo, wow, meron pa plug na ganun. So gusto ko lang i-share sa inyo, na ito nga po palang maleta ko is World Traveler na maleta. Kasi may nag-message sa atin. Nakalimutan ko yung name ni ate, ni ma'am, pero ilalagay ko dito yung screenshot ng message niya. Pero hindi ko nasasabi yung pangalan niya for privacy reasons. And appreciate ko yun na kung ano yung ginagamit ko guys, ay yung iba sa inyo gusto din gamitin. Don't worry, hindi naman ako sa inyo magre-recommend ng pangit, okay? And if ever, kung kunyari, itong ganito, hindi gumagana or may nasira, tanungin nyo lang doon sa The Travel Club Philippines. Papalitan nila kasi may warranty naman. Kaya yun, natuwa lang ako. Kasi ito, medium size po itong maleta and meron din tayong large size nito. And if ever, kung gusto nyo pong tingnan kung ano tong maleta na to, ito po yung World Traveler Taipei 3.0 na maleta na color black. So, tatlo yung size nila nito, isang malaki, isang medium, tapos isang maliit. So, yung wala na lang tayo is yung maliit. Pero yung medium and malaki, meron na tayo. Okay, so, dami kong daldal. Buksan na natin. O, diba? Ayan. Pwede na natin ganyan yung maleta dito. Hindi na tayo mahihirapan. Ganun. Tapos guys, tingnan nyo, ang bilis ng internet dito, 45 Mbps yung download, yung upload naman 44. Kung ang gagawin nyo medyo normal lang, hindi kayo magda-download, mag-upload, pwede na rin to. And of course, kung magda-download din kayo at mag-upload kanya rin mga vlog, pwede din to, mabilis na din yung 44. Okay, now guys, ayan ang ating favorite na brulee. Masarap to. Again, pag pupunta kayo ng 7-Eleven, try nyo to. Okay, let's try it na again. Diba, nakakasatisfy yung tunog. Tapos, ikakrap mo siya. Ang lamig ng lalagyan. Ang lamig. Nakalimutan ko na kung magkano yung total price ng binili ko. Pero, ang bumawas po sa Gcash ko ay 462. 462 pesos yung binili nating food, yung water, tapos yung brulee, tapos yung salad bar. Mura na rin Mura na rin siya. So, okay, let's crack it. Kita niya, nag-crack. Wait. Tingnan yung ano itsura. Matakam kayo lahat na magpupunta ng Japan dyan. Sa 7-Eleven po ito available, ha? Sarap. Wait, ang lamig na. Lapag ko na. Umiyakan muna. Gawin niya food. Ang lamig. I mean, ang sarap. Ang sarap. 1 million out of 10. Isang kain lang ako muna ngayon sa buong trip para, you know, let's lessen this thing. Pero masarap siya, promise. Sarap. Okay guys, so lumabas ako. And ngayon puntahan natin yung laundry area. Kung ano itsura. Papakita ko sa inyo para hindi ko na makalimutan sa mga susunod na vlog. Kasi baka mamaya hindi ko maisama. Gusto nyo pala din ng laundry. Kasi share ko lang sa inyo na dito guys, 2 nights lang tayo. Then lilipat na tayo sa Airbnb. Kasi kasama na natin mga kaibigan natin by that time. Kaya yun, mabilis lang tayo here. Ayan yung mismo elevator. Tapos ito lang yung coin laundry. Ayan. Ay, may tao. Ayan guys. Yung itsura ng laundry. And meron ditong ice machine. Usually sa hotel may ganyan. Bali ito yung pinaka washing machine na part. Then dito yung mismong dryer. So washer and dryer. Presyo ng washer is 300 yen. Tapos yung dryer naman is 100 yen. So total of 400 yen. Maganda dito guys. Tignan nyo. Oh, meron siyang meron siyang tawag doon. Bilihan ng powder na pang laundry. Ito itsura daw. Oh. Ayan. Naawa ako ng people niya, guys. Kasi di ba medyo madilim dito? Nagpapagpag siya dito. Ano siya, receptionist. Nagpapagpag dito, guys. Diyan sa ibaba. Ewan ko kung anong dumi pinapagpag niya. Ako kasi, syempre, pagka nasa Japan talaga, hindi talaga ako maingay. Kasi dahan-dahan ako naglalakad na ganyan para walang tunog. Tapos sinabi ko, hello. Nagulat siya, guys. Syempre, kung ako din naman yung magugulat ako. Ay, ano, dumi pa ganito. Ay, galing. Meron dito nag-iwan ng ganyan. Though, again, hindi natin pwede gamitin yan kasi hindi sa atin yan. And yun, gusto kong i-share. Pwede kayong bumili ng ganyan sa mga 7-Eleven, Lawson, or Family Mart kung gusto nyo mas maamoy. Ito, yung ice machine. Sige, kuha tayo. Check natin. Oh, merong nahulog.
Ganun po yan. Ngayon naman, magpunta tayo sa 4th floor. Papakita ko naman sa inyo yung vending machine. And ayan, no, if ever kung gusto nyo makita yung legend. Ito itsura ng 4th floor. So, sa vending machine. Ah, ito. Ayan, oh. Walang ilaw? Ay, walang ilaw. Hindi siya yung may ilaw. So, meron ditong coffee, guys. O, 140 yen. Pocari Sweat, 170 yen. Asahi na beer, tayo 40 yen. Coca-Cola, 150 yen. Kape, 140 yen. Tapos, meron din po dito noodles. Cup noodles, 220 yen. Seafood, 220 yen. Cheese curry, 220 yen. Then, 120 yen itong mixed seaweed rice crackers with peanuts. And ano itong mga kasi ba? Uy, Alford! 120 yen yung Alford. Oh. Tapos, dito may pinaprovide na rin sila ng chopstick. Actually, gusto ko sana bumili ng iced tea, ganun. Kaya lang wala silang ganung tinda. Kape lang, beer, and cola. Eh, ayoko naman. Water naman meron na tayo. So, at least pinakita ko lang sa inyo guys na may vending machine dito para if ever kapag kagabi, ay, nauuhaw ako. Hindi na kilalabas. Meron na dito. O kunyari, ay, nagugutom ako. Hindi na kilalabas kasi may cup noodles. Ito guys, itsura na susi dito. Papakita ko lang sa inyo. O, diba? Yan yung pinaka pang pailaw din. Oh my God, di ko nalock yung pinto. Oo nga pala, since ganito yung pinaka-lock. Ang gagawin nyo, kapag kuya nasa labas kayo, ibabalik nyo ganun. So, hindi ko siya nalock, guys. Buti walang pumasok sa nasa Japan naman tayo. At least lesson learned. Sanay kasi kung keycard eh. Okay, so now guys, before we end this vlog, gusto ko lang i-share sa inyo yung experiences ko, ganyan, and yung thoughts ko papunta dito sa Sapporo. Kasi yung pagpunta ko dito ngayon, iba na siya tulad nung pumunta tayo noon, okay? Number 1, gusto ko i-share sa inyo na meron kayong 3 ways para makapunta dito. Yung una is yung ginawa ko, which is meron po tayong flight na Manila to Osaka, then Osaka to Manila, then in between meron tayong flight na from KIX o Kansai International Airport going to New Chitose, then New Chitose going back to Kansai International Airport. And yung pangalawa na option is kunyari pumunta kayo ng Tokyo, ganyan, or pumunta kayo ng Osaka, is mag-Shinkansen kayo going here, ganyan. Kaya lang medyo pricey yun. Pag compare nyo na lang yung prices. And yung pangatlo is yung pinaka-latest po ngayon, which is may direct flights na yung Cebu Pacific going here from NAIA. And hindi ko sure kung gaano katagal yung flight. Ilalagay ko na lang dito sa screen kung gaano katagal yung flight time. And may nakita kasi ako na pagka daw papunta, medyo matagal kapag pauwi. Medyo okay naman na. Dahil parang sa wind thing, ganyan. Hindi ko po alam. Correct me if I'm wrong or you share your thoughts sa comment section. And yun. Basta sa tatlo na yun na sinabi ko, pagkumparahin nyo po, okay? Pagkumparahin nyo kung ano yung mas makakamura kayo. And yung sa ginawa ko naman, di ba merong Osaka na flight papunta dito. Tapos meron din namang flight from Tokyo. May flight din from Fukuoka. Though yung Nagoya, hindi ako sure kung may flight. Pero I think meron din namang flights yun na parang domestic flights. Tingnan nyo po kung saan kayo makakamura. Kasi, syempre, pagka mas matipid, mas okay, di ba? Yun nga lang, sa part ng ginawa ko kasi, nanigurado ako na baka mamaya madelay nga yung AirAsia, ganyan. Kaya super haba nung ginawa kong pagkikitan. Like, for example, baka ako madelay ng 1 hour or 2 hours. So, naglagay pa ako ng reserve or grace period para hindi ako maiwan, ganun. So, if ever kayo, pwede nyo gawin siya, mamili na lang kayo ng maliit na time, or kayo bahala, basta for safety reasons, mamili naman kayo na mahaba yung grace period para just in case na malate yung Philippines going to Japan na flight nyo and vice versa, okay? So, yun lang. Yung experience ko naman, wala ako naging experience na so far na parang hindi ako natuwa. Okay naman siya. Yun nga lang, medyo na-shock lang ako dun sa sinabi ko sa inyo sa Kansai International Airport na pinahinto tayo ng customs, tapos tinanong tayo kung may ginto tayo o may barel. Though hindi nila directly sinabing may baril ka ba? Ganon. Walang ganon sinabi. Yung ginto, tinuro nila doon sa papel kung may ginto. Tapos yung baril, doon lang kasi siguro nakaturo. Pero lahat naman ng lahat ng mga part ng parang metals, knife, ganon. Yung meron silang paper na inihandang ganon. I think random checking lang talaga yun. And yun, maging ready lang kayo sa ganon. If ever kung kayo matapat, huwag kayong matakot. And yung visit Japan na sinasabi ko sa inyo, yun po, gawin yun. And make sure na meron kayo nun kasi mas mapapabilis nun yung proseso. Kasi kapag wala kayo nun, magsusulat pa kayo ng disembarkation card for foreigners, which is magkakos pa yun ng a lot of time from you guys. And yung papunta dito, okay naman na. Sumakay lang tayo ng train. And pwede kayong gumamit ng IC card, depende kung meron na kayong IC card. Ako, sa end natin is meron tayong Ikoka. Kung meron kayong Suica, pwede yon. Pero kung meron kayong Kitaka, pwede din, okay? And ako, re-recharge ko na lang siya, ganyan. And kung mag-withdraw naman kayo, pwede na po kayo mag-withdraw sa New Chitose Airport or sa mga convenience store.
which is yun yung gagawin natin. Kaya lang, bukas na natin gagawin yun kasi may pera pa naman kasi tayo. Okay? So, yun lang guys. Yun lang ang gusto kong sabihin sa inyo. At marami pa po kayong dapat abangan dito sa ating series ngayon dahil marami tayong pupuntahan. At sa mga susunod na vlogs is meron na po tayong kasama kasi yung first 2 days lang natin tayo dito solo travel pa kasi nauna nga tayo here. Pero yung mga susunod, kasama na natin yung mga friends natin and pupuntahan natin yung mga hindi natin napuntahan nung unang Sapporo trip natin. And bukas, yung DIY tour ko tomorrow, pupuntahan naman natin yung hindi ko din napuntahan pa. Like, yung mga trip ko, kasi iba yung mga trip-trip ko, iba yung mga trip-trip ng mga kaibigan ko, iba yung trip-trip ng mga kaibigan ko na nandun sa loob, ganyan. Merong mga mahilig sa extreme, merong mga mahilig sa mga chill lang, merong mahilig sa ganyan. So, yun. Bukas, gagawin ko yung trip ko. Tapos, pagdating nila, kung ano yung trip nila, gagawin natin. Okay? So, yun lang naman guys. Maraming salamat. And I'm so excited sa mga mangyayari dahil, hindi natin alam kung ano siya, pero I'm sure mag-e-enjoy ako dahil kasama natin mga friends ko. Okay? Yun guys, maraming salamat. Kung meron kayong tanong, ilalagay ko dito yung aking social media accounts para i-message nyo lang ako dyan. At kung meron kayong thoughts, i-drop nyo lang sa baba. Again, Ivan Dicoson po. So, yun lang. Thanks!